Anong gagawin mo kapag nakarinig ka ng umiiyak na babae sa may banyo? Sisilip ka ba o tatakbo? Takot Kwento. Sa mga tagapakinig ng Takot Kwento, ako po si Lynn. Naitampok na po dito ang aking unang istorya. Ang title po nun ay Babaeng Walang Mukha. Nandito na naman po ako upang ipagpatuloy ang aking mga nakakatakot na kwento. Kaya kung handa ka na, ay simulan na po natin. Taong 2011, nangyari ang isa sa mga nakakatakot na karanasan ng aking buhay. 10 months pa lang po noon ang baby ko nang iwan ko siya sa biyanan ko upang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Kinakailangan kong tiisin ang lahat para sa mga anak ko. Nag-apply po ako noon bilang machine operator sa Laguna. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng kumpanya. Sa tuwing may mga lugar po akong napupuntahan, palagi po akong nakakaranas ng mga kababalaghan, mga pagpapakita ng mga nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Isang gabi, nangyari po ito sa loob ng pinagtatrabahuhan ko. Pumuesto ako sa may gilid ng bahagi ng isang hallway para umidlip sa isang upuan. Nakaramdam po ako ng parang may nakatingin sa akin sa di kalayuan. Tumindig po ang aking balahibo. Kaya idinilat ko ang aking mga mata ng dahan-dahan at lalong tumindi ang takot na nararamdaman ko nang may nakita akong babaeng nakasuot ng puting-puting damit. Alam ko po sa sarili ko na wala namang ganong klase ng uniform dito sa pinagtatrabahuhan ko. Sinundan ko po siya ng tingin. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maaninag ang mukha ng babaeng nakita ko. Kaya napatanong ako, hindi kaya ito yung babae na nakita ko noon sa bahay namin sa probinsya? Tanong ko sa sarili ko. Hindi pa man tapos ang rest time ko, ay nagdesisyon akong umalis na sa lugar na yon. Dahil natatakot na ako. Bumalik ako sa aking pwesto at dumating yung katrabaho ko. Tinanong niya ako, Din, bakit parang namumutla ka? Tanong sa akin ng katrabaho ko na kararating lang galing sa break time. Oo, wala. Okay lang ako. Medyo naantok lang. Talaga ba? Sure ka? Oo naman. Salamat sa pag-aalala. Natapos nga po ang shift ko sa oras na yon. Mag-uumaga na makauwi ako ng boarding house. Nadatnan ko doon ang asawa ko na mukhang pagod na pagod galing sa biyahe. Konduktor po kasi siya ng bus, biyaheng Batangas to Manila. Nagtanong ako sa asawa ko, "Oh pa, nagkape ka na ba? Mukhang pagod na pagod ka ah." Hindi kumibo ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit. Ihing-ihi na po ako ng mga oras na yon, kaya pansamantalang iniwan ko muna siya sa may sala at dumiretso ako sa CR. Habang nilalaro ko yung aking cellphone at nanonood ng palabas sa YouTube, ay biglang may tumawag sa akin. Hello? Ma, uwi nga pala ako ngayon dyan sa boarding house mo. Nagkaroon kasi kami ng problema eh. Nasiraan kami ng bus. Ha? Nandito ka eh. Kausap lang kita kanina. Iniwan nga kita dyan sa misala. Kasi ihina ako. Ha? Ano pinagsasabi mo? Paalis pa nga lang ako eh. Hindi ko na tinapos ang usapan namin. At dali-dali akong lumabas ng CR. Para tingnan ng asawa ko. Nalayo po ang aking balahibo sa katawan dahil sa sobrang takot. Dahil wala na doon ang asawa ko na kanina lang ay kinausap ko. Umiyak po ako ng sobra. Takot na takot. Kaya tinawagan ko ulit ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya na wag madaling umuwi dahil wala akong kasama sa boarding house. Makalipas ang 2 buwan, akala ko doon na po nagtatapos ang mga pagpaparamdam sa akin ng mga nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Pumasok po ulit ako ng trabaho. Nagkataong panggabi na naman po ulit ako. Tuwing pumapasok ako ng banyo, sinisiguro ko na may mga kasama ako sa loob dahil nga
Sariwa pa sa akin yung mga nangyayaring kababalaghan na hindi ko malilimutan. Sumama po yung tiyan ko, kaya naisipan ko magbanyo. Siniguro ko muna kung may kasama ba ako sa loob bago ako pumasok, at may nakita akong dalawang babae na nag-uusap sa loob. Kaya naman po panatag ang loob ko sa mga oras na yon. Habang nasa loob ng CR, naramdaman ko na umalis na yung dalawang babae na nag-uusap lang kanina. Alam ko talaga wala na akong kasama dahil sila lang naman yung nandun sa loob hanggang sa tumunog ang pinto sa kabilang cubicle. Hudyat na nagsara ito. Narinig ko din na parang may gumagamit ng banyo sa kabila, kaya alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi ko maintindihan, pero nananayo po ang aking mga balahibo. Nang matapos ako sa pagbabanyo at lumabas ng pinto, napansin ko sa kabilang cubicle na parang wala namang tao. Habang nakaharap ako sa may salamin, nakarinig ako bigla ng pag-iyak. Kaya nagtanong ako, Ate, okay ka lang ba? Lumapit po ako dun sa cubicle kung saan nagmumula ang pag-iyak, at dahan-dahan kung binuksan ang pintuan. Laking gulat ko dahil wala pong tao sa loob. Tumindi na naman po ang takot ko. Sa sobrang takot, nagmamadali akong lumabas. Ngunit hindi ko po mabuksan ang pintuan. Nanginginig po ako hanggang sa biglang nakarinig na naman ako ng iyak sa bahaging likuran ko. Sobrang lapit niya na kapag humarap ako, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. At biglang may pumasok na isa sa mga katrabaho ko. Gulat na gulat po siya dahil iyak ako ng iyak at hindi makapagsalita. Anong nangyari sa'yo, Lynn? Bakit ka umiiyak? Hindi ako nakasagot. Sa sobrang takot, inalalayan niya ako papunta sa area ko at inuupo sa labag. Binigyan ng tubig at tinanong, ano bang nangyari sa'yo doon? Bakit pawis na pawis ka? At mukhang takot na takot. Hindi ako makapagsalita na maayos. Mga ilang minuto lang, nagsalita ako. May babae dun sa loob ng banyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng kwento ni Lynn. At abangan niyo po ang kanyang susunod na storya. Dito lamang po yan sa Takot Kwento. At kung may nais kayong ibahagi sa amin ng mga kwentong katatakutan, huwag kalimutang mag-email sa amin sa Takot Kwento. Maraming salamat.